So yun lang guys ang may share ko sa inyo. So sana nakakuha kayo ng konting alaman. So ulitin ko, una ang steering column universal joint, pagka ito'y kinalawang matigas na rin iliko. Yan yung problema niyan. Pangalawa, pagka yung steering rack kinalawan, so good morning guys, welcome back to my YouTube channel. This is Autoboyson. So mayroon tayong i-share sa inyo dito tungkol dito sa minivan transformer. So D64W, D64B, so halos magkapare-parehas lang naman to sila ng mga chassis, makina, halos pare-parehas lang sila. So ngayon ang i-share ko sa inyo, maraming issue to guys. I-share ko lang sa inyo yung isang issue at yung sumunod. So ang issue nito guys ay matigas iliko yung manibela. So matigas iliko yung manibela. So may apat na dahilan yan guys kung bakit matigas yung manibela iliko. Una ay yung steering column universal joint. So yan, una yan, steering column universal joint, yung doon sa baba, yun. So pag loose thread na yan guys at kalawangin na, isa yung dahilan kung bakit matigas iliko yung manibela, dahil kalawang na siya, puno ng kalawang, yung mga stick bearing naninikip na at hindi na nag-roll, hindi na umiikot. So isang dahilan yan kung bakit matigas yung manibela. So tanggalin mo na. So isa na yan guys yung share ko sa inyo, yung steering column universal joint. Diyan, minsan dalawa yan, dyan at saka dun sa baba pa sa may marapit sa steering rack. So yung pangalawa guys ay yung steering rack assembly. So mayroong mga steering rack assembly na hindi hydraulic operated. Mayroon siyang gear type lang, mayroon siyang gearbox type, so mayroon din siyang rack end lang ang gumagalaw at grasa lang ang nilalagay. So dito sa ginawa natin, ito ay matigas dahil grasa ang nilalagay dito para lumambot. So pag matagal na guys, pag kinukulong na ng grasa, isang dahilan yan kung bakit matigas yung manibela. So dito yung rack, yan. So yan. So itong rod na to, tie rod, yan yung karugtong ng rack end. So isang dahilan yan guys kung bakit matigas yung manibela pagka wala ng grasa yung loob ng rack, steering rack, lalo na kung gear type yung gamit, gearbox yung gamit. So matigas yan.
So pangatlo naman guys kung bakit matigas yung manibela, dahil dito sa bushing dito. So itong independent suspension na to, na kasama yung coil spring, shock absorber, umiikot-ikot kasi yan guys pag nagliliko. Pag nililiko ninyo, umiikot-ikot yung bushing sa taas, yung shock mount bushing nya sa taas, umiikot yan. Ngayon kung damage na, flat na siya, pisang-pisa na siya, o dry na siya, kinalawang na yung iniikutan niya, matigas din yan po iikot. So isang dahilan din yan kung bakit matigas yung manibela ninyo. So mayroon na tayong tatlong in-explain sa inyo. Una, yung universal column joint, cross joint. Pangalawa, yung steering rack. Pangatlo, itong shock mount bushing. So ulitin ko lang, kung sira na ang mga stick bearing sa universal cross joint, kinalawang na, matigas na yan iliko. Kung kinalawang na at saka tuyo na rin, wala ng grasa yung steering rack, matigas na rin iliko. Kung ito kinalawang na rin at pisang-pisa na, damage na yung shock mount bushing, matigas na rin iliko. So tatlo na yung binigay natin na dahilan kung bakit ang isang steering ay matigas iliko. So pang-apat naman guys na ating isi-share sa inyo, dahil naka-share na tayo ng tatlo, steering column, universal joint, shock mount bushing, at saka steering rack. So ang pangatlo na ay pang-apat naman guys ay yung ball joint dito sa baba. So nandito yung nakalagay dito sa likod nito. So yung ball joint niyan sa baba guys, pagka kinalawang na at tuyong-tuyo na, wala ng grasa, minsan yan din ang nagkukos ng matigas iliko ang manibela, dahil hindi na siya umiikot yung ball joint o yung bola. So hindi na siya umiikot, so matigas dyan. So yan yung isang dahilan kung bakit matigas yung manibela iliko. So ilan lang yan sa sinabi ko, apat na, pero may pang-lima pa yan guys na dahilan kung bakit matigas iliko yung manibela. So ang pang-apat yan guys ay kung itong gulong na to ay wala sa alignment. So well alignment, ibig sabihin naka 2 in, 2 out, tapos naka-camber, caster yung problema niya. So ang tendency, matigas iliko dahil nagkukontrahan yung gulong. So kailangan i-wheel alignment siya, itong gulong na to, sa wheel alignment, para pag nagliko kayo ay smooth na smooth at hindi nagkukontrahan yung gulong ito. So isa rin yan sa mga dahilan kung bakit matigas iliko yung manibela ninyo. So kailangan naka wheel alignment na yan, lalo na guys kung nagpapalit kayo ng bagong lower arm or mga pangilalim, suspension, shock mount, ito shock, kailangan ninyong isa lang sa wheel alignment dahil magbabago yung alignment ng gulong. So kailangan nyo isa lang sa wheel alignment para smooth yung pagliko, hindi nagkukontrahan yung gulong. So yun lang guys ang may share ko sa inyo. So sana nakakuha kayo ng konting alaman. So ulitin ko, una, ang steering column universal joint, pagka ito'y kinalawang, matigas na rin iliko. Yan yung problema niyan. Pangalawa, pagka yung steering rack kinalawang, yung rack niya sa loob, kung gear type ang gamit or gearbox type, grasa yung loob niyan, matigas rin iliko. Pangatlo ay yung shock mount. So kung yung shock mount niya ay pisang-pisa na, damage na, matigas rin yan iliko, lalo na kung kinalawang yung inuupuan ng rubber.
Pang-apat, yang yung ball joint, pag matigas na at saka kinalawang, matigas rin iliko yan. So kailangan smooth siya pagka umikot yung ball joint. Pang-apat, yung gulong, kailangan naka wheel alignment para hindi nagkukontrahan pagliko ninyo, kasi mamaya pagliko ninyo advance dun sa kaliwa, ito nahuhuli, matigas yan, or advance sa kanan, yung kaliwa nahuhuli, matigas din yan. So yan yung may share ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea sa ating binigay na symptoms tungkol sa bakit matigas yung manibela pag nililiko. So yun lang, sana nakatulong to sa inyo. Kung nakatulong to sa inyo ng malaki, guys, don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel, Autoboyson. Sa lahat ng mga sasakyan, halos magkapare-parehas lang yan yung binigay kong dahilan ng mga parts kung bakit matigas yung manibela, maliban lang sa electronic at saka electric at saka electronic drive steering. So yun, God bless, good morning.